Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-149 na kabanata. Ang pagtuturo ni Lola. Ang mga salita ni So, ay nagpabigla sa lahat ng tao sa room. Giniba ang lahat ng masasayang nararamdaman ng sandaling iyon. Ngumiti si Ara ng awkward at sinabi, So, ano ba ang mga sinasabi mo, huwag mo kaming banibiro. Pinaglalaroan tayo ni Sue, wika ni Sheldon. So simula ngayon kailangan mong makinig kay Mr. Ambrose. Dagdag pa ni Jade. Tumingin si So kay Alex, at nakita nito na ang kanyang mukha ay kalmado. Ayaw niya itong tanggapin, dahil baka umasa siya sa mga darating. Ang kanyang puso ay ganap na kalmado na. Si Mr. Ambrose at ako ay hindi magkasintahan. Inulit niya ito habang nakatingin sa kanyang mama, ate, at bayaw. Hindi siya masaya o malungkot, medyo disappointed lang ng kaunti. Hindi talaga kayo magkasintahan. Ang kanyang mama at ang iba pa, ay doon lang napagtanto na, hindi siya nagbibiro. Nag-phonic ang mga ito. So paano nangyari na ikaw at si Mr. Ambrose ay hindi nagde-date? Ipinagtatanggol mo nga siya. Mama, katulad ng sinabi ko, hindi ko siya kasintahan. Sinabi ko sa kanya na magpanggap bilang boyfriend ko, dahil ayaw ko na magpakilala kayo ng lalaki sa akin. Kahapon lang kami nagkakilala. Wala akong kinalaman sa kanya, wika ni So. Ang mga salita niya, ay nakapagpatahimik sa kanyang pamilya. Tumingin sila kay Alex at kay Sue. Nakaupo si Alex sa sofa, at medyo balisa. Nang ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang puso ni So ay bumigat, at ang kanyang pamilya ay nanlamig. Si Rose lang na nakaupo sa gilid, ang sikretong tumingin kay Alex ng may masayang mata. Dahil ang bilya na ito ay kay Mr. Ambrose, hindi na tayo pwede magtagal dito. Umalis na tayo, wika ni So, na tinanggap na ang katotohanan. Hindi, pwede kayong manatili dito, at kumain. Dahil naliwanagan na ang lahat, hindi na naiinis si Alex kay Ara. Hindi na. Maraming salamat Mr. Ambrose. Umalis na tayo. Wala na sa mood si Ara na manatili pa. Tumango siya kay Alex, at pinangunahan ang paglalakad palabas ng pinto. Nakita rin nila na pinipilit ni Alex ang manatili na kalmado. Yumuko ang ulo ni Alex, at naglakad pabalik sa villa, pagkatapos panoorin si Sue at ang kanyang pamilya na umalis hanggang sa hindi na nakita. Iniligpit niya ang nabasag na vase, at winalis ang punit na damit ni Gary. Pinulot din niya ang mga blades at itinapon. Pagkatapos maglinis, umupo siya sa sofa. Ang bracelet na natagpuan ni Rose ay nasa lamesa pa rin. Ang pintuan papasok sa villa ay bukas, at si Lola ay pumasok. Naglakad ito sa living room, at may itinapon na kung ano kay Alex. Kinuha niya at nakita, na ito ay isang chicken sandwich. Hindi niya matandaan kung binigyan niya ito ng pera. Ano ang itinitingin mo sa akin? Kainin mo. Tumingin si Lola sa kanya, nang may palaisipan. Sige, wika ni Alex pero hindi siya nagugutom. Ibinalik niya ang bracelet sa lamesa, at sinimulan kainin ang chicken sandwich. Ano ang gagawin mo dyan sa bracelet? Tumingin si Lola, at nagkaroon ng interes dito. Lumapit siya sa lamesa at dinampot ito, at sinimulang laruin. Napahinto si Alex nang kumagat siya dito. Bigla siyang nagutom. Nagpunta ako sa night market noong nakaraang araw, at ibinigay sa akin iyan ng matandang tindera. Sinabi nito na kahit magkalayo ang dalawang nagmamahalan, ay mararamdaman pa rin nila na magkalapit sila, kahit gaano pa ito kalayo. Dahil sa inisip ko ito, ako ay isang tanga. Paano magkakaroon ng ganoong bagay? Ngumiti siya habang ngumunguya. Nang marinig ang mga sinabi ni Alex, si Lola ay mahinang tumawa, at sinabi, isa siyang normal na tao. Ano pa ba ang kanyang nalalaman, para maluko kayo? Maingat na inisip ni Alex ang mga sinabi nito, tinanong niya ito, Lola, alam mo ang tungkol sa love bracelet na ito? Ngumisi si Lola at hindi sinagot ang tanong ni Alex. Iniunat ni Lola ang kanan kamay, at hinayaan sa palad ang bracelet.
Ipinikit niya ang mata habang hawak ito. Nagsimula itong umusal. Mabahong lalaki, lumapit ka dito, wika ni Lola sa kanya, nang dumilat na ito. Lumapit si Alex, dala ang chicken sandwich sa kanyang kamay. Nang makita ni Lola ito na nagtataka, sinabihan niya ito. Wala kang alam kundi kumain, tama? Walang masabi si Alex, habang hawak ang chicken sandwich. Aling bracelet dito ang naisuot mo, yung kaliwa, sagot ni Alex. At medyo nag-aalangan na nagtanong. Lola, ipaliwanag mo nga sa akin. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, pagalit nito. Hinawakan ang kanyang kaliwang kamay at magaspang na isinuot ang bracelet sa kanyang kamay. Napasigaw siya sa sakit. Nang bitawan siya nito, tumingin siya sa kanyang kamay at nakita ang bracelet na nakasuot na. Lola, ang bracelet na ito ba ay gumagana? Curious na tanong ni Alex. Kailangan mo ba talaga na magtanong ng marami, wika ni Lola. Napahiya si Alex, pero naglakas loob siyang muling magtanong. Ano ang tungkol sa bracelet na ito? Tuturuan mo ba ako kung paano gamitin ito? Lola, ano ang ginagawa mo? Nakita ni Alex na kinalagan niya ang dulo ng hinibing bracelet at binalot ng sinulid ang kaliwang hinlalaki niya. Sinabi ng nagbebenta na ito ay para sa magkasintahan, kaya paano nila ito isusuot ng magkasama? Kung hindi ka titigil sa kalokohan, tutuluyan na kita, wika nito. Tinaakpan ni Alex ang bibig. Pinanood niya si Lola na binabalot ng sinulid ang kanyang daliri. Tumingin siya sa buhulin at inayos ito, at sinabi kay Alex. Lahat kayo may cellphone. Wala akong ganyang bagay, kaya hindi kita makokontak. Si Alex ay napatahimik at nagtataka. Bibili ka ba ng cellphone, sa isip niya. Ang ating mga daliri ay gumagalaw ng sabay. Excited na ginalaw ni Alex ang daliri ng ilang beses, at ang daliri din ni Lola ay gumagalaw. Pakiramdam ni Alex ito ay isang magic. Kung gagalaw ka pa, puputulin ko na yang kamay mo. Pagkatapos sabihin ito, si Alex ay patuloy pa rin. Nagpatuloy pa ito. Simula ngayon, pwede kitang tawagan at pwede mo rin akong tawagan, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Si Alex ay hindi nasisiyahan at hindi masimulan ang kapangyarihang nito. Parang medyo lugi yata siya, sa isip niya. Pero nang inisip niya ang sitwasyon, wala siyang kahit ano, upang matawagan ito. Kaya medyo okay na rin. Tiningnan ni Lola ang kanyang sinulid sa kanyang daliri, hindi siya komportable dito. Kumuha siya ng bagay sa kanyang bulsa, at isinuot ito sa kanyang daliri. Nang mailagay niya ito, malinaw na nakita ni Alex ang inilagay nito na singsing. Gusto niya itong tingnan mabuti, pero si Lola ay hinila na ang kamay. Tapos na, wika nito. Sumunod ka sa akin. Pagkatapos sabihin ito, naglakad si Lola sa kusina. Sumunod si Alex. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa buhay na manok. Sa isip ni Alex, siya ay handa na naman sumipsib ng dugo, kaya nagsalita siya at handa na umalis. Sumigaw si Lola. Bakit Lola? Tanong nito na may pagtataka. Simula ngayon, kailangan mo na gawin ang bagay na ito para sa akin. Mabuti ito, para hindi ka mabugbog o mapatay ng ibang tao. Hindi mo kailangan sabihin sa akin kung gaano ka kayaman. Pero mahirap i-predict ang mangyayari sa hinaharap. Kaya kailangan mong umasa sa iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. Naiintindihan mo, tumingin si Lola kay Alex. Sa palagay ko naiintindihan ko. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pero ang mga salita nito ay may katuturan. Dahil iniligtas mo ang buhay ko, tuturuan kita ng ilang galaw, wika nito. Lola, tuturuan mo ako ng ilang galaw. Bagaman wala siyang alam, gusto niyang matuto ng ilang galaw, upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nakita na niya ang husay at kapangyarihan nito. Kahit matuto lang siya ng kaunti dito, makakatulong ito sa kanya, upang hindi maging useless. Manood ka mabuti. Tumigil siya sa pagtingin kay Alex at bumaling sa manok na nasa lapag. Pinanood niya ito mabuti. Itinaas nito ang kamay at isang mabilis na ilaw na may matalim na tunog ng hangin. Ang manok ay bumagsak ng diretso sa lapag. Nakatali na ang pakpak nito at paa. Subukan mo, binigyan ni Lola si Alex ng blades. Lola, kailangan ba na patayin natin ito bago subukan? Ang matandang babae ay hindi pumayag. Sigurado na hindi ka marunong, kaya mag-practice ka muna sa chopping board, hanggang mapatay muna ang manok.
Sige, alam niya ang ugali nito, kaya hindi na siya naglakas ng loob magtanong dito. Gusto na niyang matapos ang training sa lalong madaling panahon. Ika-150 na kabanata. Ang manager. Nagawa ko, excited na wika ni Alex, habang lumakad sa blade kung saan nakatusok. Isa pang blade ang lumipad sa leeg ng manok at mabilis itong namatay. Tumalikod siya at nakita si Lola palabas ng kusina. Sabi nito, babalik na ako sa aking kwarto. Dalahan mo uli ako ng buhay na manok. Tumahimik siya at nilinis ang kalat sa kusina, at umalis para bumili ng buhay na manok. Pagkalipas ng 2 araw, pinag-aralan ni Alex ang mga impormasyon na ipinadala ni Robert Miller tungkol sa Lawrence High. Ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang isang estudyante ng university para patunayan ang pagmamanage sa building, pag-i-interview at pag-iimbestiga sa buong sitwasyon. Naniniwala siya na ang sitwasyon ng building ay hindi maganda. Sa isip niya ang Lawrence High ay maganda pa ring asset, pero pagkatapos lang ito ng mga tamang pagbabago. Sinamarize ni Alex ang area, makailangan ayusin, at alisin ang mga taong kanyang nakita sa kanyang personal experience. Tapos ay makipag-usap sa main manager na si Bob Brock. Sinabi niya sa manager na mayroon siyang time limit para ayusin ang mga pagbabago na kanyang ni-request. Kung hindi ay tatanggalin niya ito sa kanyang posisyon. Mabilis na sumang-ayon si Bob sa instructions ni Alex. Bagaman hindi niya alam ang totoong pagkatao ni Alex. Ito na ang bagong boss na nakabili ng Lawrence High na nagkakahalaga ng $120 million. Sinabi rin ni Alex na imbestigahan mabuti si Philip Geller ang na-in-charge sa pagiging rental manager. Hindi pumayag si Alex na balewalain ito. Sumang-ayon si Bob at nangako na paiimbestigahan ng maayos at mabuti ang manager na si Philip Geller. Hindi natatakot si Alex na lokohin siya ni Bob. Kapag ipinagtanggol nito si Philip Geller, mayroon siyang Sam Woodsworth, Ken Stokes at si Lola, na tutulang sa kanya. Para kay Alex ang hindi pagtatago ng katotohanan sa mga bagay, ay madali lang sabihin sa phone call. Kapag pinilit niya mag-investigate ng personal, ang posisyon ni Bob ay mawawala. Nang araw na sinabi ni Alex ang mga gagawin, tumawag si Bob. Mr. Ambrose, naimbestigahan ko na ito. May malaking problema kay Mr. Geller. Involved siya sa maraming babae na tauhan sa kumpanya, sa pamamagitan ng pandaraya, pang-aabuso, at panglalasing. Karamihan sa mga empleyada na ito ay umalis na. Sa loob ng 2 taon. Ginagamit din niya sa pagsasamantala ang kanyang posisyon sa mga babaeng tenants sa gusali. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga ito, at pinagsasamantalahan ito sa kanilang kwarto. Dahil si Bob ay maraming nakuhang impormasyon sa loob ng 1 araw, sa mga ginawa ni Philip, alam na niya ang ibang mga bagay dito. Kahit na alam ni Alex ito, hindi niya isinama si Bob. Hanggang makakatulong ito sa kanya sa hinaharap, ay willing siya na ipikit ang kanyang mga mata dito. Sige, naiintindihan ko. Aayusin ko ito hanggang sa kaya ko. Susubukan ko na hindi maapektuhan ang reputasyon ng building. Ibibigay ko sa mga pulis ang ebidensya ngayon din, upang maaresto siya. Huwag kang mag-alala, walang magiging epekto ito sa building. Pagkatapos noon, ay ibinaba na ni Alex ang cellphone. Itinabi ni Alex ang cellphone. Umupo siya sa tabi ng Ramsey Lake, at tumingin sa kumikinang na mga tubig sa ibabaw ng lawa. Naging puno na naman siya ng pag-aalala. Naging abala siya sa mga bagay na tungkol sa Lawrence High sa loob ng 2 araw. Pero inoobserbahan niya rin ang progress sa paghahanap kay Debbie. Na-develop na niya ang kaugalian na makinig kay Ken Stokes kada gabi. Halimbawa, si Ken ay nagpadala ng mga tao sa lugar ni Debbie, upang suriin kung saan ito nagtatrabaho. Naghanap na sila sa halos 100 city, at napakahirap maniwala na, hindi nila makita ito kahit saan. Pumikit si Alex at huminga ng malalim. Sinabi niya sa sarili na hindi muna sila magkikita ni Debbie sa maikling panahon. Alex, tara. Si Ben at Carl ay naglakad palapit kay Alex, at marahan na tinapik ang balikat. Ilang araw na ang nakalipas. Ang klase sa Preston University ay tapos na para sa summer. Kaya ang kanyang 2 kaibigan ay babalik sa kanilang bayan, ng araw na iyon. Sige, tara na. Masaya ako na ihatid kayo sa istasyon ng tren. Nag-adjust si Alex ng mood at tumayo, at umakbay sa 2 niyang kaibigan.
Talagang magtatrabaho ka mag-isa dito sa New York. Mahihirapan ka niyan. Siya nga pala, bakit wala si Debbie dito? Aalis na kami, bakit hindi siya pumunta para ihatid kami? Pang-asar ni Ben. Noong nakaraan, nang mapatay ni Alex at Slayer si Henry at mga alagad nito. Nilinlang ni Alex ang mga ito na may tutulong sa kanila na misteryosong tao. Si Ben at Carl ay naghinala. Pero ang sitwasyon ay naging maayos. Hindi sinabi ni Alex sa kanila ang pagkawala ni Debbie. Ang dami niyo nang sinabi. Tara na, bagaman nakatawa si Alex, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kinausap niya si Carl at Ben, at naglakad palabas ng gate. Kayong dalawa, ay dapat niyong isipin, ang mahahalagang bagay sa buhay. Single pa rin kayo makalipas ang 2 taon sa university. Minamaliit mo ba kami, sabi ng isa niyang kaibigan. Maraming magkasintahan ang may dala ng bagahe, habang naglalakad sa lilim ng puno sa kalsada ng paaralan. Ang mga lalaki ay hinila ang bagahe ng mga babae. At ang mga babae ay may sinasabi na lambing na salita sa mga lalaki. Sa pakikinig, ang puso ni Alex ay bumigat. Kung narito lang si Debbie ay baka hinihila niya rin ang bagahe nito, sa isip niya. Bahagya niyang itinulak si Ben at Carl papasok sa taxi, at nagtungo sa train station. Pagkatapos may hatid ang mga kaibigan. Umalis na siya sa istasyon. Tumawag siya ng taxi at nagtungo sa Lawrence High. Gusto niyang magpunta sa building upang masagot ang ilan pa na mga tanong. Gusto niya rin makita ang matalino at palaban na babae na si Sue. Hindi niya alam kung ang magulang nito ay approved pa rin sa kanya, pagkatapos nilang umalis sa kanyang bilya. Namalagi pa lang ako dito sa building ng ilang araw, pero ang kondisyon ng building ay medyo nag-improve ng kaunti. Kahit papaano ang tao sa reception, ay hindi na naglalaro, sa oras ng trabaho. Nang makita siyang pumasok, magalang ang mga itong nagtanong. Hello sir, gusto ko lang malaman kung, may maitutulong ba kami sa iyo? Ngumiti siya sa mga ito. Naglakad siya sa room na kanyang inupahan. Nang malapit na siya sa pintuan, medyo nag-alala siya at kinabahan. Inisip niya ang mukha ni Sue. Binuksan niya ang pintuan. Si Sue ay wala sa loob. Tumingin siya sa paligid at nakita na malinis ito. Wala itong alikabok sa mga bintana. Mas malinis ito kaysa noong ibinigay niya ito sa kanya. Mabuti siyang babae, sa isip ni Alex. Nawala siya sa kanyang iniisip, isang ingay ang nagmula sa bintana na parang may nabhasag. Tumingin siya sa taas. May kumakatok ang tunog ay mula sa loob. Ano ang ginagawa nila doon, pagtataka niya. Nasa 1403 ako, ang ingay ay mula sa 1503 sa isip niya. Hindi ito maganda. Ang ingay ay mula sa unang kwarto na napili niya. Ibinigay niya ito sa dalagita, na si Lindsay Marvelt na pumasok kasunod niya. Inisip niya si Manager Gellor. Si Alex ay tumakbo papunta doon. Sa room 1503 isang dalagita ang nakatali ng lubid, at ang kanyang bunganga ay may busel at tape. Gusto niyang tumakbo ngunit hindi niya magawa. Ang babae ay tumingin kay Mr. Gellor at natatakot. Lindsay, huwag kang matakot, mamahalin kita na marahan. Lumapit ka sa aking mga bisig, at hayaan mong yakapin kita. Nagliwanag ang mga mata ni Philip nang tumitig siya dito. Ang original na plano niya ay maghihintay ng tamang pagkakataon. Pero ilang oras ang nakalipas, nagtago siya sa kanyang opisina at nanood ng adult movie. Nang dumating na siya sa interesadong part, nawalan siya ng control at nagpunta sa kwarto ng dalagita. Naglagay siya ng Viagra sa bibig at nilunok ito. Ngayon nainom ko na ang aking gamot, magiging napakalakas ko na. Dadalhin kita sa malaking kama. Lumapit siya sa dalagita. Ikaw ang pinakamaganda at pinakabata sa aking mga target. Sobrang natatakot ang babae na parang lilipad na ang kanyang puso. Sinipa niya ang manager sa hita at umiwas. Ngunit patuloy pa rin nakatingin at natatakot. Tumayo ang manager na nakahawak sa hita. Kung wag mong gawin sa akin ito, bakit ang lahat ay ginagawa sa akin ito? Excited siyang tumingin dito. Mula ka sa syudad, tama. Mayaman ka, kinausap niya ito ng mahinahon. Sasabihin ko sa iyo na galing ako sa pinakamahirap at pinakamaruming bayan. Huminto siya, at nagpatuloy. Ang aking papa ay iniwan ng aking mama, at iniwan kami noong bata pa ako. Noong ako ay 6 na taong gulang, ang aking mama ay nawala. Lumaki ako sa pagkain ng mga tira-tira.
kung hindi mamamatay ako sa gutom. Ipinagpapatuloy ni Phillips ang pagkwento sa kanyang nakaraan. Nang ako ay 14 years old. Ginamit ko ang maliit na pera, sa pamasahe balikin sa tren papunta sa New York. Kapag dumating na ako, ang nahahanap ko na trabaho, ay maliliit lang ang sweldo. Iyon ang ginagawa ko araw-araw. Gusto ko magkaroon ng maayos na girlfriend pero ang mga babae ay pinagtatawanan ako. Inalikusta nila ako at nilalait. Nang ako ay 22 na, nagdesisyon ako na ang lahat ng babae na mababa ang tingin sa akin. Kaya nagdesisyon ako na biktimahin ang mga mayayamang mga dalaga, at mga magandang babae. Kung wag mo na akong sisihin, isisi mo ito sa mga babaeng nanakit sa akin sa nakaraan. Habang marami siyang sinasabi, mas maraming hindi magandang napagdaanan. Naniniwala siya na ang babaeng ito ay mapapagaling ang kanyang mga sugat sa nakaraan. Lumapit ka, hayaan mo akong maglibang, at lumapit ito sa babae. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.